natin. At bago tayo magsimula, tayo po ay umawit lang. Tayo buti-buti mo. Oras
Kung wala, tayo po naman po sa handog awit. Cover po. Pwede dumako sa song leader, Brother Sam. Amen. Nawitin natin ang pusong dalisay. Mo, Diyos, para sa akin.
magbibigay ng banal na Espiritu sa bawat isa. Ikaw ang gagabay sa bawat isa. Lord, nagpapasalamat ang bawat isa sa paggabay mo at sa pagbigay mo ng kalakasan sa pamagitan ng pag-aaral ng buhay namin, Lord, na ikaw ang bibigay ng daan kung paano namin magdagdag ang pag-aaral ng buhay, hindi ng pagpinansya sa ikaw ang nagbibigay. Lord, ikaw ang salamat na patuloy mong binibigyan, patuloy mong ginagabayan ang aming pag-aaral ng buhay sa araw-araw na paglakbay sa mundo. Ikaw ang gagabay. Namin bawat pasasalamat. At ganoon na rin, Lord, sa mga nagbahagi sa dako ito na galing sa puso nila. Ikaw ang bibigay ng pagpapala sa kanila na umapaw pa, Lord, sa pamagitan ng pinagdagdagsatan ng puso ni Lord ng kanilang pagkakas. Ikaw ang bibigay ng pangkailangan nila, Lord, na patuloy silang bahagi na patuloy na may magagamit sa babaeng buhay sa dako. Ikaw ang bibigay ng pamamaraan kung paano nag-aanap buhay ang mga kapatid na namin. Lord, nagpapasalamat. Bakit dalangin ang pagpapatuloyan sa Panginoon Kristo. Amen. Amen. Bago naman po tayo dumako sa preacher, tayo po muna umawit ng kantang narito. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo, aking angking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makaya na maipagkaroon, maaaring iyas, gintong ilubog, ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, tanang iba pa akong hinihingi. At tinatawag na pala ko si Carl. God, tayo ay tuloy sa Hallelujah. ating pakikinig sa salita ng Diyos. Napaka-importante ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid, at sa bawat manunood sa ating live, mga kapatid. Isarisip nyo, itatak nyo sa puso ang salita ng Diyos para
samahan kayo ng ating Panginoon. Kasi kung hindi kayo sasaliksik ng salita ng Diyos at patuloy kayo na iniisip nyo lang puro makamundo na gawain, hindi kayo gagabayan ng Diyos. Wala sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ang nandyan sa inyo ang Espiritu na makamundo. Mundo. Amen. Kaya tayo mga kapatid, patuloy tayo. Amen. Yakapin natin, itatag natin sa puso ang salita ng Diyos para makamtan natin mga kapatid ang mga iniiling natin sa Panginoon Tama. na buhay na walang hanggan, kaligtasan. Amen. Kasi nakakatakot mga kapatid kung kayo ay makikinig ng salita ng Diyos, Tama. patuloy kayong makamundo. Kahit alam nyo na ang salita ng Diyos, patuloy pa rin kayo sa makamundong gawain. Kaya tayo dito mga kapatid, pilit natin na binabago ang laman ng ating mga puso para mabago, para tayo maging gaya tayo ng ating Panginoon Kristo, na ang ating Panginoon hindi ang gawain ng Diyos na walang iba yung magagandang gawain. Tama. Yun yung pinagkaloob ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayo naman mga kapatid, kung kayo ay mga anak ng Diyos, ito rin ang gayahin Oho. yung mga kapatid. Ang ating Panginoong Kristo. Praise God. Kasi siya yung nagbigay itong salita dito sa mundong ito. Okay mga kapatid, sa gabing ito mga kapatid, yung mga nanonood sa live, patuloy kayo na nakikinig at magbasa ng Biblia Hallelujah. at tanggapin buong puso ang salita ng Diyos. Okay, sa gabing ito mga kapatid, ang ating share sa bawat isa sa atin sa Juan chapter 17. Napaka-importante mga kapatid. Salita ng Diyos kasi ni-imagine ko rin mga kapatid na talagang mangyayari ang mga nakasulat sa Biblia. Mangyayari. Amen. Kasi binasa ko sa ating sa Revelation chapter 1, talagang mangyayari. Lahat ng salita ng Diyos mangyayari. Kaya kung kayo ay hindi kayo tumatanggap ng salita ng Diyos, talagang mangyayari yung nakasulat Sulat sa sa Biblia. mangyayari sa inyo. Sa hindi mga mananampalataya at sa hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. Kahit mananampalataya ka, kung hindi ka naman totoo, hindi mo matatanggap mo pa rin ang nakasaad sa Biblia. Amen. Kung ano yung nakasaad sa Biblia na hindi siya totoo, ganun ang mangyayari sa iyo. May kaparusahan ka sa salita ng Diyos. Kaya napakaganda mga kapatid.
kung gusto mo magpabago sa ating Panginoon, lumapit kayo sa salita. Huwag kayong lumapit sa makamundo na salita, hindi sa Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, napakabanal, Diyos, napakaganda ang pinangako sa atin. Pero yung hindi tumanggap ng salita ng Diyos, talagang may kalalagyan kayo mga kapatid sa ating Panginoon. Okay, patuloy tayo sa Juan chapter 17. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na inyong anak para pararangalan din kita. Umiling ang ating Panginoon kasi naganap na yung pinagkaloob sa kanya ng Ama. Pinagkaloob ng Ama sa ating Panginoon Kristo na parangalan na siya ng kanyang Ama. Kasi nagawa na niya yung kagustuhan ng kanyang Ama. Amen. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin, para mabigyan lahat ng buhay na walang hanggan mga tao. Ginanap niya, ito nga yung tinubos niya yung mga kasalanan ng tao. Patuloy tayo. Amen. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makakilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos. Kikilala siya ng mga tao na siya lang ang tunay na Diyos. At makikilala rin nila ako na isinugo mo. Makikilala rin siya na sinugo siya ng Diyos. Sinugo siya yung anak ng ating kanyang Ama. Oo, tama. Siya yung anak. Kaya hindi pwede sila magka-iwalay. Oo. Laging kasama sila. Oo. Nag-iisa yan, nag-iisa. Pinarangalan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. O sinunod niya ang pinagkaloob ng kanyang Ama dito sa lupa. Ano ang pinagkaloob ng Diyos? Nagganapin niya na lahat na nandito sa lupa. Ginanap ng ating Panginoon, Panginoong Kristo, ginanap niya. Ginawa na niya lahat. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo. Bago pa man nilikha ang mundo. Bago pa man nilikha ang mundo, taglay na ng ating kanyang Ama na siya na. Ipinapakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Sila ay sa iyo at ibinigay mo sila sa akin. At sinunod nila ang inyong salita. O binigay ng kanyang Ama, yung kanyang Ama, binigay niya lahat sa kanyang buktong na anak. Yung lahat na makapangyarihan. Siya ang lahat. Sa kanya lalapit ay lahat. Kaya ang ating Panginoong Kristo na siya ang susundin natin. Siya yung tutularan natin, mga kapatid. Ngayon alam na nila na ang lahat ng
ibinigay mo sa akin ay nanggaling sa iyo. Oho, O, nanggaling na sa iyo, sa kanyang Ama. yung binigay. Ibinigay na sa kanyang buktong na anak ng ating Panginoong Kristo. Sa kanya na lahat. Parang lahat pinagkatiwala na sa kanya Amen. ng kanyang Ama. Ama, Kaya doon tayo lalapit sa ating Panginoong Kristo. Doon tayo susunod. Siya yung tutularan natin. Ipiperfect natin. Lahat ng ginawa ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa, kung ano yung ginawa niya dito, ganun din tayo. Para pari-parihas tayo. Para magkasama tayo ng ating Panginoon. Kapiling tayo sa piling ng kanyang Ama. Sapagkat itinuturo ko sa kanila ang mga itinuturo mo sa akin. Tinanggap naman nila, sigurado silang nagmula ako sa iyo at naniniwala silang isinugo mo ako. Amen. Ito yung mga nagtitiwala sa Kanya. Yung mga pinagkaloob ng Kanyang Ama, yung mga tagasunod niya, pinagkaloob ng Kanyang Ama yan. At ginawa din niya, tinanggap niya. Kasi tinanggap ng ating Panginoon yung mga Kanyang mga salita, tinanggap ng Kanyang mga lingkod. Kasi nagtiwala, buong puso sila nagtiwala sa ating Panginoon. Amen. Itinadalangin ko sila, hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin, dahil sila ay sa iyo. Kung nananalangin ang ating Panginoon na itong mga pinagkaloob lang, ito yung mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Hindi pala pinanalangin yung makamundo. Kasi makamundo nga eh. Makamundo, hindi ka kapiling ng Diyos, hindi ka kasama, hindi ka kabilang, hindi ka ipapanalangin. Kaya kailangan tapat tayo sa Panginoong Kristo, doon tayo titingin, doon tayo makikinig, doon tayo susunod. Kasi kung wala ka sa ating Panginoong Kristo, iwalay ka. Hindi ka makakarating sa kanyang tahanan. Ang lahat ng akin ay sa iyo. Oo. Ang lahat ng na kay Kristo ay nasa iyo. Oo. Nasa kanyang Ama. Nasa iyo, at ang lahat ng iyo ay sa akin. Ang lahat ng nasa Ama niya ay nasa kanya rin. Sa akin, at napararangalan ako sa pamagitan nila. Paparangalan sa pamagitan nila, mga lingkod. At ngayon, babalik na ako sa iyo. At hindi na ako mananatili rito sa mundo. Pero sila ay mananatili pa sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan na ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa katulad natin. Ang kapangyarihan ng kanyang Ama, hindi ang banal na Espiritu. Na tanggapin natin, kung wala kang banal na Espiritu, ay hindi ka katulad ng ating Panginoong Kristo. Kailangan tanggapin mo. Kasi banal ang ating Panginoon. Tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo.
Habang kasama nila ako, iningatan ko sila. Sa pamagitan ng kapangyarihan, ibinigay mo sa akin. Iningatan sila. Iningatan ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang mga lingkod. Iningatan ko sila. At walang napahamak sa kanila, maliban sa taong itinagdang mapapahamak para matupad ang kasulatan. May tao, yung mga taong tinagda na talaga. Yun na siguro mga kapatid, yung mga makamundo na ayaw magbago. Amen. Yun na yung tinagda ng Diyos para matupad ang kanyang salita. Matutupad nga ang salita ng Diyos. Tama. Talagang paparusahan, lilipulin tong mundong ito. Kasi tao ngayon mga kapatid, ayaw na magbago, ayaw na makinig sa salita ng Diyos. Kaya talagang magaganap mga kapatid, sinabi ng Diyos, sinabi ng ating Panginoon, talagang tinagda yung mga taong ganyan. Kaya kung kayo ay may takot kayo sa Panginoon, lumapit kayo sa Diyos. May panahon pa magbago. May panahon pa na kailangan natin, pilitin natin baguhin ang mga nalalaman ng ating puso. Pilitin natin. Kasi tinagda na talaga itong mga mapapahamak na to. Hindi nyo alam mapapahamak kayo kung kayo ay laging makamundo at kalayawan o hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos. Talagang tinagda na kayo ng Diyos. Kasi para maganap ang kanyang mga salita. Kaya kayo magbago na mga kapatid. Ngayon ay babalik na ako sa iyo. Sinasabi ko ang mga bagay na ito habang nandito pa ako sa mundo para lubos silang maggalak tulad ko. Para lubos maggalak tulad daw tayo ng ating Panginoon Kristo. Amen. Kailangan tayo, siya ang tutularan natin. Kaya tayo, lagi tayong hihingi ng gabay sa ating Panginoon. Kailangan parehas talaga tayo sa mga gawain ng ating Panginoon Kristo. Amen. Para tayo ay hindi mapunta sa kapahamakan, mga kapatid. Yun yung kailangan natin tularan. Kasi habang nandito pa ang ating Panginoon sa mundo, lubos silang maggalak. Kaya nandito pa ang ating Panginoon, lubos sila nagagalak sa kanyang mga lingkod. Itinuturo ko na sa kanila ang salita mo. Napupuot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. Napupuot mga tao sa ating Panginoon. Yung makamundo kasi ang ating Panginoon hindi makamundo. Kaya tayo mga kapatid, nasa Panginoon tayo, mayroon sa atin mapupuot mga tao. Mayroon sa atin maninira, mayroon sa atin chichismis ka. Ganon yon ang makamundong mga tao. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Sumunod tayo sa Panginoon.
Hindi ko idinadalangin na kunin mo na sila sa mundo. Kung di ingatan mo sila laban kay Satanas. Pinapaingatan. Kasi si Satanas nandito sa lupa, mga kapatid. Pero kung kayo ay may pangarang na hindi kayo matukso ni Satanas, mga kapatid. Kaya kailangan magsalita tayo sa ating Panginoon na humiling kayo ng gabay, na baguhin kayo ng Diyos. Hallelujah. Ingi kayo sa Diyos na ikaw magbabago na. Pero kung ikaw ay nasa mundo pa, makamundo ka pa, yung nalalaman ng puso mo, wala pa sa ating salita ng Diyos, hindi ka tutulungan ng ating Panginoon. Nabubuhay ka man dito sa mundo, okay, kasi nabubuhay talaga ang tao dito sa mundo. Oh. Pero yung kaluluwa mo, mapapahamak. Kasi talagang mabubuhay pa mga tao dito sa mundo. Hanggat ngayon, mabubuhay. Kasi wala pa pag-aatol eh. Mabubuhay. Kaya yung mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos, akala nyo okay sa Panginoon. Hindi nyo alam, labag sa salita ng Diyos, na kayo ay patuloy na hindi nakikinig, hindi tumatanggap ng buong puso ang salita ng Diyos. Kasi kung tinanggap nyo ang salita ng Diyos, kayo ay may pinangaawakan sa inyong sarili. Tama. Kaya mag-ingat kayo kay Satanas. Paano kayo sasamahan ng Diyos? Akala nyo nasa Panginoon kayo, pero di nyo alam, si Satanas pala yung nasa loob ng puso nyo. Si Satanas yan, mga kapatid, hindi sa Panginoon. Kasi ang banal na Espiritu ng Diyos, nanananahan yan dito sa ating puso kung ikaw ay malinis. Tama. Malinis na ang loob ng puso mo. Pero kung hindi pa yan na perfect, hindi pa manananahan dyan sa'yo ang Diyos. Si Satanas pa rin ang nandyan, mga kapatid. Kaya pag ikaw ay nagbago, sigurado na ang ating Panginoon ang nananaan sa iyong puso. Na ikaw ay yung mga nasa puso mo lahat, puro salita ng Diyos at nagbubulay-bulay at nag-iisip na kung darating na ang pag-atol ng Diyos. Yun yung kailangan natin. Mababago tayo. Pero kung si Satanas yung nasa puso mo, hindi ka mababago, mga kapatid. Hindi sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. Yung mga tunay, yung hindi makamundo, mga kapatid, tulad tayo ng ating Panginoong Kristo. Kasi yung makamundo, yun nga, si Satanas yung kapiling nyo. Si Satanas yung nananaan sa inyong puso. Amen. Kasi siya yung gumaganap sa inyo Satanas ang ating Panginoon, ang kaganapan ng Panginoon, kung di ang magagandang gawa, hindi makamundo. Yun yung tunay na nasa ating Panginoon. Pero kung kayo ay makamundo, talagang siguraduhin nyo na isipin nyo na si Satanas ang nag-aari sa inyo.
Kasi makamundo pa kayo eh. Yun yung baguhin natin. Kasi ang Diyos hindi makamundo. Ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan ng salita mo ay katotohanan. O binubukod tayo mga kapatid. Ibubukod tayo ng mga anak ng Diyos. Kasi ang salita niya ay katotohanan. Ibubukod tayo mga kapatid. Kung tayo ay mga anak ng Diyos at mga naglilingkod sa Panginoon. Isinugo mo ako rito sa mundo, kaya isinugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. Isinugo yung mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. Dito sa mundo na may mga nangaral, ipangaral ang kanyang mga salita, ang magandang balita. Inutos ng ating Panginoon. Nung nandito pa yung Panginoon, nandito pa sa lupa, inutos niya na ipahayag lahat ang katotohanan. Yung mga nangaral, katulad natin, mga kapatid. Yung gawain, yun ang pinagkaloob ng Diyos. Halang-halang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili sa inyo upang sila man ay maitalaga sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Iniisip ng Diyos na talagang gusto ng Diyos na maligtas tayo. Tinalaga ng Diyos na hindi tayo mapapahamak dito sa mundo. Amen. Kaya iniingatan tayo ng Panginoon. Ayaw tayo ipahamak. Kayo, yung sarili nyo, gusto nyo ipahamak eh. Yun yung gusto nyo. Yung Diyos ayaw na tayo ipahamak. Kaya binigyan tayo ng kautusan dito sa lupa para hindi tayo mapapahamak. Kaso yung mga ayaw, sarili nyo yan ang papahamak sa inyo. Hindi na ang ating Panginoon. Nandito na sa lupa ang kaligtasan natin. Ayaw nyo patanggapin. Nandito na. Yung ba gusto nyo tanggapin kung doon na kayo? Wala na doon. Wala nang kaligtasan. Nandito sa lupa ang kaligtasan, mga kapatid. Kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, ay maliligtas ka. Pero kung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, wala kang kaligtasan. Huwag mong isipin na pag nawala ka dito sa mundo sa kakayain ng kaligtasan sa Panginoon, hindi ka nakatanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid. Hindi ka na. Dito pa lang sa lupa, dito tayo maliligtas. Kasi pag automatic na mawalang buhay tayo, kunin tayo ng Panginoon, dito sa lupa, itong katawan natin ay ibabalik sa lupa. Amen. Yung kaluluwa natin, yun ang kukunin ng ating Diyos. Kaya, yung kaluluwa, ang kawawa, ingatan nyo. Tama. Ingatan natin, mga kapatid. Kasi nandito yung salita niya eh. Kaya ayaw tayong ipahamak kasi nagbigay ang Diyos ng kanyang mga salita. Yun yung gusto ng ating Panginoon. Ayaw mo tanggapin eh. Talagang may kalalagyan ka sa impyerno, mga kapatid. Yun yung ingatan natin. Amen. Mapunta sa impyerno ang ating kaluluwa. Yun yung magdudusa. Kasi itong katawan natin to, hindi ito magdudusa. Ay kapag magdudusa to, bubuhayin ulit ito ng Diyos eh. Isasama sa kaluluwa. Bubuhayin ulit ito ng Diyos. Okay. Ang
Ang panalangin ko ay hindi lang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin. Sa pamamagitan ng pangangaral nila, o inaantay pa, sabi ng Diyos, sabi ng ating Panginoon, na yung mga bagong mananampalataya pa, yung bagong lalapit pa sa Kanya. Amen. Na kasi ito nga, kasi tayo, katulad nito, may gawain tayo. O kung ikaw ay tumanggap ng salita ng Diyos, may matatanggap ka ng kaligtasan sa ating Panginoon. Kasi sabi ng Diyos, pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin, sa pamagitan ng pangaral nila. Pati pa, yung mga sasampalataya pa lang sa Kanya, may maliligtas pa. Dito nga, sa lupa, yung tumanggap ng salita ay may kaligtasan pa. Pero kung hindi kayo tatanggap ng salita, nasasabihin, tanggap ko ang salita. Pero, saan yung gawa? Wala namang gawa eh. O, tanggap mo lang ang salita. Sabihin, hindi mo tanggap kasi hindi mo ginagawa. Hindi mo tinutupad ang salita ng Diyos. Hindi gano'n ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Idinadalangin ng ating Panginoon, ng ating Panginoon Kristo, na tayo nga kailangan ma-perfect tayo, na maging tulad tayo ng ating Panginoon Kristo, na maging katulad tayo nila. Amen. Maging katulad tayo nila, sabi ng ating Panginoon. Maging isa gaya natin, o maging isa. Iisa nga tayo eh. Magkakaisa tayo sa Kanya. Maging gaya natin kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, nawa ay sila man ay sumaakin, para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Kaya ito nga ang gusto ng Diyos, na magkaisa tayo sa Kanya. Magkaisa tayo, mga kapatid. Doon tayo lalapit na ipi-perfect natin ang ating sarili sa Kanya mga salita. Ipidulugtong natin sa Kanya ang ating pagkatao dito sa mundong ito. Yung mga gawain nila, na maging gaya tayo nila, mga kapatid. Yun yung gusto ng ating Panginoon. Binigyan ko sila ng karangalan tulad ng ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa katulad natin. Binigyan tayo Amen. ng karangalan tulad, para maging katulad tayo sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng ating Diyos. Nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin, para sila ay lubos na maging isa, sa ganoon ay malalaman ng mga tao sa mundo na isinugo mo ako, at malalaman din nilang minamahal mo ang mga mananampalataya tulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen. Katulad ng pagmamahal. Kasi lahat ng salita ng Diyos, kayo ay tinutupad mo, tinatanggap mo, talagang ginagawa mo buong puso. May matatanggap ka sa Panginoon na napakaganda. Wala kang problema dito sa mundo. Basta tutok ka sa Panginoon. Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko.
Pupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa akin para makita rin nila ang kapangyarihan na ibinigay mo sa akin. Dahil minahal mo na ako bago pa man likain ang mundo. Para kung tayo ay katulad ng ating Panginoon, isasama niya tayo. Kasi siya ang ating Panginoong Kristo, siya pa lang ang pumunta sa Ama, sa kanyang eh tayo yung isusunod niya. Iharap tayo sa kanyang Ama. Amen. Kaya kailangan natin maging katulad tayo ng ating Panginoong Kristo. Kasi para makapiling din natin, para matagpuan din natin, mapuntahan din natin yung lugar ng kanyang Ama. Paano kung hindi ka sumusunod sa ating Panginoon, hindi mo pa pupuntahan ang lugar ng ating Panginoon. Kaya napakaganda mga kapatid ng pangako ng Diyos. Kung kayo ay totoo na susunod talaga sa ating Panginoon, Amen. hindi kayo magsisisi bandang huli. Napakaganda na matatanggap natin sa ating Panginoon. Napakaganda mga kapatid. Kasi dito sa mundong ito, napakaigsi lang ang buhay. Nandoon na nga yung permanente natin. Kailangan natin matanggap natin yun. Hallelujah. Talagang kailangan natin. Yun yung matanggap natin. Yung buhay na walang hanggan. Amen. Kasi yun yung habang buhay ka na talaga. Na wala ka na, hindi na katulad dito yung pamumuhay natin dito sa mundo. Hindi na katulad doon. Napakaganda, mga kapatid. Wala na tayong isipin doon, mga kapatid. Hindi na tayo magtatrabaho. Hindi na tayo mag-iisip kung, wala na naman. Totoo yan. Talagang nandoon na lahat, mga kapatid. Amen. Dito sa mundo, talagang matatakot ka talaga kasi dito pa lang sa mundo, takot na kung ano yung wala. Talagang nangangamba na kasi wala sa katotohanan. Walang tiwala sa Panginoon. Yung pinangako ng Diyos, bawat isa sa atin. Kaso may pinakita na talagang Diyos. Amen. Na may mapapahamak. Tama. Kasi kung walang mapapahamak, paano maganap yung kanyang salita? Yun yung kailangan natin isipin, mga kapatid. Talagang tinakda na ng Diyos ang mapapahamak. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid. Mag-iingat tayo lahat. Huwag tayong papasingit kay Satanas. Tama. Kasi yun yung papahamak. Kasi yan yung dinakda ng Diyos si Satanas Pero kung susunod ka kay Satanas, parehas kayo tinakda na ng Diyos. Na sabay kayo lilipulin, ibubulig sa dagat-dagatang apoy. Doon kayo mapupunta kung kayo ay sasama kay Satanas. Okay. Amang makatarungan, kahit hindi ka nakikilala ng mga tao makamundo, nakikilala naman kita. At alam ng mga mananampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Hindi kinikilala ang ating Diyos, yung mga makamundo. Hindi talaga nakakikilala yan. Hindi nakakakilala. Pero yung mga tagasunod niya, yung mga mananampalataya, talagang kilala natin siya. Ipinapakilala kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang
pagmamahal mo sa akin ay mapasa kanila, at ako man ay mapapasa kanila. Pagmamahal, mapapa sa atin. At yung mapapa sa atin, ang kanyang mga salita, tayo ay mapapa roon din sa kanyang dako ng Diyos. Kaya napakaganda. Ito yung kailangan natin, bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Kasi talagang napakaganda mga kapatid. May tinakda na. Tinakda talaga, may mangyayari ang salita ng Diyos. Lilipulin to. Amen. Lilipulin tong mundong ito. Kaya yung hindi mga mananampalataya at makamundo, Mundo. yun yung itinakda na ng Diyos. Hallelujah. Sasabihin nyo, lumalapit kayo sa Panginoon, hindi yun yung tunay na paglapit sa Diyos. Kailangan, pag ang tunay na paglapit sa Diyos, binubulay-bulay natin sa puso na tayo ba ay tugma ba sa salita ng Diyos? Hindi ba natin nalalabag ang salita ng Diyos? Tayo mga kapatid, napakabiyaya natin sa oras na to at sa mga nanonood sa live na kayo ay nakatanggap ng kaligtasan ng Diyos. Nakatanggap kayo, may kaligtasan kayo kasi tinanggap nyo ang salita ng Diyos. Yung tinanggap nyo ang salita ng Diyos, kailangan i-bulay-bulayin nyo sa inyong puso ang salita ng ating Panginoon na iiwasan ko na lahat ng mga bagay na makamundong mga gawain. Yun yung kailangan natin na unti-unti tayo na napiperfect. Unti-unti tayo nagagaya natin ng ating Panginoong Kristo. Kung ano ang pinagkaloob ng ating Diyos, yun yung kailangan natin sundin, mga kapatid. Kaya napakabiyaya natin sa gabing ito, mga kapatid. Okay. Sa mga nanonood sa live, mga kapatid, basahin nyo muli sa Juan chapter 17 para bulay-bulayin, isahin nyo sa inyong puso para gabayan kayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Maunawaan natin. Mabigyan kayo ng liwanag ng ating Panginoon. Okay. Yun laging share sa atin mga kapatid, lahat mga nakikinig sa live at magdudugtong ang ating pastor sa salita ng Diyos. Tawagan ko ang ating pastor. Ganda ay pumulong mga kapatid, no? At napaka-importante ang salita ng Diyos, Brother Rando. At nakita natin na tama po yun ay kapag kayo ay wala sa Diyos ay talagang ang mga tao kasi ngayon ay talagang ang hangad nila kung paano sila na magkakaroon ng mga bagay sa mundo. Diba? Actually, ang mga tao ngayon, parang kawawa ka kung wala kang mga bagay, lalo ng mga mga invention. Diba? Noong panahon namin, hindi kami kawawa kung wala cellphone, hindi wala man cellphone noong panahon. Diba? Hindi kami kawawa na wala kaming TV. Dahil lang makakabili lang ng TV noon, siguro sa isang barangay namin, baka 3, 2 lang makakabili. Kaya panood lang kami, halos lahat kami. Masaya na kami sa radyo at drama. Di ba? Ibig sabihin, mayroong kasing itong mundo ito, ginawa ni Satan para ang lahat ng tao hindi makuntinto. Tama, amen. Amen? Amen. For example, mayroon kang bagong sasakyan. Brand new. How many years? Lilipas, 5 years, 10 years, luluma. Nag-isyo ko? Amen.
Gusto mo na rin palitan. Tumatakbo naman, cellphone. Hindi ka kung, ay luma ito cellphone ko, gusto kong palitan. Gumagana naman. Ito yung takbo ni Satan sa mundong ito. Walang kakuntintuhan Tama. Amen. ang mundong ito. Di ba? Ngayon, bakit sinabi ng Panginoon? Yun na natin. Makita natin. Sabi ng Diyos. Hallelujah. 6:25 hanggang 34. Matthew chapter 6:25. Tanayin natin. Karugtol na sinabi natin ito. Ano 6, chapter 6, 25 hanggang 34. Tingnan natin sabi ni Christ. Pag-aralan natin ang sabi niya. Sabi niya, 24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Bakit sinabi ng Panginoon ito, dalawang Panginoon? Ang isang Panginoon, yan yung mga material na bagay dito sa sanglibutan, sa mundo. Una, pira. Ang isang Panginoon, ang ating Panginoong Diyos. Amen. Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Sabi ng Biblia, sabi ni Christ, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Amen? Amen. Pag-aralan natin maigi. Hindi pwede na ipagsabay mo na dalawa ang Panginoon mo sa buhay mo. Nakita ko? Amen. Tama. Kung hindi meron kang itatakwil, meron kang higit doon. Amen. Tama? Amen. Meron kong kaibigan natin Muslim, dalawa asawa niya, kasama ko sa trabaho dati. Tinanong ko siya, payag ba? Sa Muslim, bawal din sa kanila na magdalawa ka ng asawa kung hindi mo kayang buhayin. Kailangan bigyan mo sila ng future. Tama. No? At ang sabi niya sa akin, di ba parehas mo sila asawa? Di parehas mo silang mahal. Sabi, hindi. Meron talagang isa doon na mas mahal ko talaga. Oh, tapos yung isa, mas okay lang kung pag nawala siya, okay lang. Di ba nag-gets niyo ko? Amen. Kasi meron talagang higit doon. Oo. Amen. Amen. Ang sabi niya dito, pawawalang halaga ay kalaw, hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Tingnan mo, ang Diyos na binanggit dito ni Kristo, yung kayamanan. Tama. Hallelujah, nag-gets niyo? Amen. Tingnan natin. 25. Kaya nga ngayon, lahat ng tao sa mundo, ano bang hinahangad? Pira. Kayamanan! Umasinso sa buhay. Tama. Nag-gets ko. Amen. Kaya nag-aaral kayo. Parang gusto ko umangat, yumaman. Pero sabi ng Bible, no? Sabi ng Bible, ang sino man umibig sa pira, ugat ng lahat ng kasamaan. Sama. Ngayon ang tanong, hindi masama pala pera. Ibig sabihin nun, pag-ibig. Ibig. Pag once na inibig mo ang mayroong kang bagay dito sa mundong ito, ibig sabihin, dinudiyos mo yun. Tama. Amen. Amen? Amen. Sabi ng Bible. Now, kaya nga sinasabi ko sa inyo, si Christ nagsabi to, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Minsan kasi balisa tayo. Mamaya, bakit tayo balisa? Atin titingnan dito. Kung ano baga ang iyong kakanin, ito lang utos ang ating Panginoon. O kung ano ang inyong iinumin, kahit at sa inyong katawan,
kung ano ang inyong daraptin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain? Amen? Amen. At ang katawan kaysa pananamit. Mas higit ang katawan kaysa damit, mas higit ang buhay kaysa pagkain. Anong buhay na binanggit ni Jesus dito ng ating Panginoon? Yung buhay na walang hanggan. Amen. Na yung sinabi ni Brother Rando, na ang tao ngayon hindi na matakot na patayin ang kanilang kaluluwa pagdating ng araw. Amen? Amen. Basta ang kailangan ng tao maging masaya sila sa buhay na mayroon sila ng mga bagay dito sa mundong ito. Nakita ko? Amen. Kaya ang tao ngayon wala nang takot. Hindi na mahalaga sa kanila ang Diyos. Tama. Amen? Amen. Ang mahalaga sa kanila na mabuhay sila sa mundong ito. Kumikita sila. Hallelujah, nakita ko? Amen. Kaya nga, hindi dapat tayo sumabay dyan. Sinampul ng ating Panginoon sa 26. Masdan nyo ang ibon. Saan masdan natin ang ibon? Gets nyo ko? Sabi ng ating Panginoon, masdan ninyo ang mga ibon sa langit. Minsan tumingin kayo sa nature. Na hindi sila naghahasik, ni nagsisigapas, nag-uuma, ni nagtitipon man sa mga bangal, at sila'y pinakakain ng inyong ama na sa kalangitan, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila. Ibig sabihin, nagiging kontento na sila. Amen? Amen. Yun ang tunay na blessing. Hindi sila. Ibig sabihin, yan yung mga bagay na kailangan natin. Tingnan nyo ang ibon. Hindi nila kailangan, uy, kakain tayo. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Huwag kang mababalisa. No? Kung wala kang bigas, hindi. May magpapautang. Praise God. Ang ibig po sabihin dito ng ating Panginoon na ibig sabihin niya, mas higit ang inyong kaluluwa kaysa mga bagay nito sa sanlibutan. Mas priority ang iyong kaluluwa. Amen. Imagine that. Imagine ko, tama yung sabi ng brother Lord. Inimagine ako, kung marami akong pera, alam mo lang, marami akong pera. Tapos, may kotse ako, bahay ako. Marami pera. Magsaya ko. Sa kaunting buhay ko, yun na lang, isaya ko. Di ba? Magpapakasaya ko, brother Lord. Pero ilang taon lang ako mabubuhay sa mundo. Bibilangin ko na lang. Tatanda na ako. Ngayon, doon sa buhay ko, nasaan kaya ang Panginoon? Magpagkasaya ko, dahil nagtatrabaho ako, nagsusumika. For example, yung mga nanonood, hindi nyo maramdam na mayroon kayong kapaguran? Diba, tatrabaho kayo sa araw, 8 oras, uuwi kayo sa bahay nyo, magpahinga, kumain, para makasweldo kayo. At pagkatapos, babalik na naman kayo, magtrabaho. Ngayon, kung malaki naman ang sweldo nyo, mag-iipon kayo. At yung iniipon nyo, pwede na kayong i-enjoy nyo, kasi nagpapagod kayo, enjoy. Pero yung i-enjoy nyo yon, yung pinagpaguran nyo, sandali lang din naubos, maghanap naman kayo ng trabaho, ulit-ulit lang yung buhay nyo. Yan lang ba? Yan ang cycle ng buhay sa mundong ito. Amen. Nag-gets nyo ko? Amen. Kasi pag hindi rin tayo kakayod, hindi tayo mapubuhay. Yun yan, di ba? Yan ang nature ng mundong ito. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos from originality.
Ano sabi sa Bible? Doon sa pangako ng Diyos, bago ka pa humingi, alam na ng Diyos ang inyong pangangailangan. Amen. Amen? Hindi na kailangan. Ilang taon lang tayo rito? 70 years old? 75, 80? Nagsacycle ang buhay mo, tingnan mo. Mag-aaral ka, gagraduate ka, 22 years old. Pagdating sa 22 years old, mag-a-apply ka, magtatrabaho ka. Tama? Amen. Nag-isyo ko, habang nagtatrabaho ka, cycle ng buhay mo, trabaho, enjoy, ipon, para magkaroon ng sasakyan o ano pa man. Amen? Pagka naiipon mo, ay, yung enjoy ba? Di ba nakakapagod sa buhay? Parang ganito lang ang buhay sa mundong ito. Amen? Amen. At pagkatapos nun, senior citizen ka na, 60 years old, retired ka na, amen? At kukuha ka na ng pension mo, magkano lang halaga ng pension mo? 5,000, 6,000, amen? Tapos, i-enjoy mo na lang ang buhay mo. Hindi mo ba pwede bilangin mo ang iyong mga taon at ilaan mo na lang sa Diyos? Amen. Amen? Di ba masaya? Kaya in-imagine ko, Brother Nando, ganito lang, cycle ang buhay ko, mangisda. Tapos uwi, tutulog, hihiga na naman. Di ba? Ganito lang, cycle ang buhay. Ngayon, tingnan natin. Sabi ng Bible, kaya tayo minsan, Brother Nando, na hindi masaya sa buhay kasi mayroon tayong inggit. Di ba? Bakit? Lahat ng nasa paligid mo, tinitingnan mo na anong mayroon sila, gusto mo higitan din. Totoo? Amen. Yes, lahat ng tao. Anong mayroon yung kapwa niya, Gagaya. gagayahin na mas higit pa na mayroon siya. Totoo po. No? Ano sabi? Sa 24:1 saka 72:3, basahin natin. Sa Kawikaan 24:1, bago tayo sa awit. Kawikaan 24:1. Sa Proverbs 24:1. Ito sabi ni Moises. Huwag kang mananaghili sa mga masamang tao. Ibig sabihin ng mananaghili, yung mainggit. Ni magnasa ka man na masama sa kanila. Tignan nyo. Doon tayo sa awit 73. Hanggang 2-3. Awit 73. 2-3. Sabi niya dito, sa verse 2 hanggang 3. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos nahiwalay, ang mga hakbang ko'y kamunti ng mga dulas. Sapagkat ako'y nanaghili sa hambog. Anong hambog? Mayabang! Kailangan may kutsi ako, may abang eh. Isukpit ko ang susi sa gilid. Di ba? Maganda ang bahay ko. Mayroon ako lahat. Kaya sabi niya, ako'y nasisilo. Kaya minsan hindi masaya ang buhay natin kasi hinahambing. Amen. Kinukumpara natin ang ating buhay sa iba. Nag-gets ko? Amen. Nang aking makita ang kaginhawaan ng masama. Bakit sila may kutse? Bakit sila may bahay maganda? Amen? Ba't magaganda ang ano nila? Pag ganyan ang espiritu mo na ihahambing mo ang sarili mo sa iba, hindi ka magiging masaya. Amen. Amen? Amen. Nag-gets ko? Amen. Ibig sabihin,
Ang tawag niyan ay inggit. Gusto mo magkaroon ng ganito. Kaya nga, lagi kang nakatingin sa kapwa. Huwag mong ikumpara. Huwag kang maging kumpara sa ibang tao. Kaya hindi masaya. Kahit Kristiyano ka na, kaya hindi ka masaya kasi kinukumpara mo ang sarili mo sa katabi mo, sa mga nakikita mo sa paligid sa bahay mo o ano pa man, ang mag-anak mo na umasinso, gusto mo rin umasinso, gusto mo rin na ganito ka rin, na katulad nila. Amen? Amen. Hindi ka maging masaya roon pag ganyan ang iyong ugali. Tama? Amen. Kaya ang mga ibon, kaya ang mga hayop, hindi sila nagkukumpara. Gusto ko maging kalabaw. Ang kalabaw, gusto ko maging leon. Amen? Tama ba? Amen. Ika'y binigyan ng kapalaran, sabi ng Bible. Mamaya, makita na. Sapagkat, tingnan nyo, support. Sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan. Ibig sabihin na walang tali sa kanilang kamatayan. Wala silang pakialam. Kahit ipangaral mo, masunog ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Basta sila mayroong mga bagay sa mundong ito. Tama. Amen. Di ba? Yun ang pangarap nila. Walang mga taong nangarap dito na mapunta sa langit. Kailan lang sila mangarap na mapunta sa langit? Nang malapit na silang mamamatay. Amen. Tama ba? Pero nung buhay malakas ang katawan nila, hindi sila mangarap. Uy, magpunta ako sa Panginoon, makinig ako sa salita ng Diyos, magbasa ako ng Bible. Amen? Amen. Hindi nila inisip yun. Mas inisip nila. Ngayon, ang iba naman ginagawa, meron akong kilala, ginagawa niya para daw swertihin. Dala-dala ang Bible. Hallelujah. Ginagamit sa panluloko ang Bible. Ginawang negosyo ang Bible para manloko sa mga tao. Kaya naalala ko ngayon doon sa palaisdaan, Brother, hindi na nag-iikot yung mga tao doon sa naghahango ako na isa. Nag-iikot, di ba yung supot-supot, pira? Hindi na iniikot. Ginagamit ang church nila. Baldi na. Ang hinihingi isda. Sabi ko, ang daming isda na bigay. Magbigay ng 2 piraso. Naipon nila yung isang balde. Sabi ko, talo pa ako. May punan ako. Sila wala punan. No? Ikot-ikot lang gamit ng church nila. Para daw sa church. Sabi para pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain ba ng Diyos? No. Kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sabi na, sila'y wala ng kababagan na gaya ng ibang mga tao. Na hindi man sila nagsasalot na gaya ng ibang mga tao. Minsan naisip natin, ano mga masama ito, pero hindi man lang sila pa yung nasinso. Tama? Amen. Hallelujah. Naisip niyo ba minsan yun? Hindi ba? Bakit sila pang maasinso? Tama. Di ba, hindi sasabi ng Bible? Masama naman sila, tapos sila pa nasinso. Tayo tapat sa Diyos, hindi na. Ano sabi ng Panginoon? Hindi. Itong mga pilosopo, sabi niya, hindi niyo pala kailangan ng pera, bakit kayo nagtatrabaho ay bumili? Ang sabi ng Biblia, makinig. Ang sabi ng Biblia, ibigin. Pag inibig mo ang kayamanan mo, nagkakasala ka. Wala akong sinabing masama ang pera. Ang sabi lang sa Biblia, yung umibig sa pera. Ano sabi dito sa 13:5, Hebreo? Mga pilosopo yan eh. No? 13:5. Sabi niya, mangilag kayo o
magsiiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Iwasan ang pag-ibig sa salapi. Amen? Amen. May pera ka, okay. Tama, di ba? Pero ibigin mo. Sabi niya, mga kasya kayo sa inyong tinatangkilik. Ipinagkasya kung anong mayroon ka, pagkasyahin. Tama ba? Amen. Nasubukan ko sa Taginaw. Taginaw ha, na maiksi ang kumot. Kaya kong ikakasya ang aking sarili doon sa maiksing kumot. Nakapagbibigay ng init. Di ba? No? Sabi niya, hindi ka nga alam komportable. Kasi pinagkasya mo nga lang eh. Sabi niya, sapagkat siya rin ang nagsasabi, sa anumang paraan na hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan na hindi kita pagbabayaan. Hindi ka kukulangin kung ang isang bagay na mayroon ka, kontento ka, at ipinagkasya mo, hindi ka kukulangin. Pero yung isang bagay na mayroon ka, hindi ka kontento, for example, kumita ka ng minimum 690 ang minimum ngayon, di ba? Gagastos ka ng 900, Kulang pa. ay hindi talaga pag kukulangin ka talaga ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon doon, budgeting. Amen. Ipagkasya mo ang kinikita mo kung magkano. Tama? Amen. Tingnan nyo. Yung sa panahon ni Pacquiao, nagtatrabaho siya sa construction worker. At ikumpara nyo sa panahon niya ngayon na malaki na ang kanyang kinikita. Tingnan nyo ha. Kung lahat ng kinita niya ngayon ay bumalik siya sa pamumuhay na katulad nung nagtrabaho siya sa construction, ano kaya mangyayari sa buhay niya? Yung simple, bumalik siya sa simple. May bahay, meron na siyang ganito. Yung lahat ng kinita niya, ano kayang mangyayari? Kahit yung apo niya, hindi niya mauubos yun. Di ba? Kaso, ang isang tao, pag kumita, malakas na kumita, maganda na ang buhay, umaangat din. Tama? Sabi ng Bible, dapat tayo mga kapatid ay maging kontento. Kasi itong sanlibutan, maniwala kayo sa akin, itong sanlibutan, ginawa ito ng Diyos sana na maganda. Lahat ng ating pangangailangan ay nandito. Katulad ng ipon tayo noon. Hindi na natin kailangan na magtayo ng bahay. Si Adan ba, nung bago nagkasalan, nagtayo ba ng bahay? Wala. Si Eden ba ay nagbubukid ba siya nung bago siya nagkasala? Hindi. Hindi siya nagbubukid, hindi siya nag-uuma. Si Eden ba ay sinalot? Nagugutom? Nung bago siya nakakasala? Hindi. Katulad sila ng ibon. Tulad ng nature. Lahat ng pangangailangan ay inilagay na ng Diyos na bago dumating si Adam. Amen. Eh dahil nakapasok ang kasalanan, si Adam ay naghanap buhay. Nagsimula ng tayo ng bahay. Hanggat dumami ang tao, nagkukuntisan. Pagandahan ng buhay, pagandahan ng... Di ba? Kasi ang alam ng tao, ang panagpapala, yung maraming ari-arian sa mundong ito. Mali! Ang sabi nga ng Panginoon, magsiilan kayo. Kung ngayon, pinayaman man kayo ng Diyos, pinaasinso kayo ng Diyos,
ibalik nyo sa Diyos yan. Amen. Halimbawa, umasinso ka, tumaas na ang iyong pamumuhay, may layunin ang Diyos niyan. May gagawin ang Diyos niyan. Dating mahirap ka at napunta ka sa anti-misis, umasinso ka, umangat sa buhay. May layunin ang Diyos para gagamitin ka. Para yung blessing, pag isang bagay ka na tumulong sa Diyos at ikaw ay isang bahagi na sa Diyos, ang blessing tuloy-tuloy sa iyo. Hindi mapuputol yun. Maniwala kayo sa akin. Kaya ang mundong ito, ganun. Alam nyo ba, sabi ng Bible, ang mahirap kasi sa mundong ito, kung sino pa yung mahirap, yun ang hindi paniniwalaan at hindi pinapakinggan. Sabi ng Bible, tingnan natin. Tingnan natin ha, sabi ng Bible. Sa Ecclesiastes chapter 9, verse 16. Tingnan mo ha. Tingnan natin. Ganito ang tao dito sa mundo. Paniniwalaan ka kapag ikaw may pera. Sabi ng Bible. Totoo yan, yes. Sabi niya, nang magkagayoy, sinabi ko, karunungan ay maigi sa kaysa kalakasan. Then may karunungan ng lukhang tao, yaon ay hinamak. Kahit matalino ka pero mahirap ka, hindi ka pakikinggan. At ang kanyang mga salita ay hindi dinidinig. Kahit matalino ka, pero wala kang bahay, pera, kotse, wala kang nakita nilang katagumpayan sa buhay, hindi ka kanila pakikinggan. Amen. Pero sabi niya, yan. Pero ang isang tao na mayroong kayamanan na nakita may mga bagay sa mundong ito, pakikinggan nila yan. Matalinong tao yan. Tama? Pero ikaw mahirap, pero may katalinuhan ka. Ano talino mo? Talino sa salita ng Diyos. Pero hindi ka pakinggan. Wala plastikan tayo. Saan kayo mag-church? Sa pastor na nakakurbata, naka-Amerikana, maganda ang suot, nakakotse, maganda ang bahay. At sa tao na wala magkapurma-purma, walang ari-arian. At saan kayo mas naniniwala? Ito ang katangian ng tao. Ito ang kabaliktaran ng tao. Kasi ang tao nakatingin sa kalagayan ng tao. Pero ang Diyos, ang sabi ng Biblia, ang kaisipan ng tao, kabaliktaran sa kaisipan ng Diyos. Amen. Mas naniniwala sila doon sa pastor na mayaman kaysa mahirap. Amen? Kaya ganun. Kaya ang tao ngayon, ang tinitingala nila ngayon ay kayamanan sa mundong ito. Tingnan mo, may napanood na ako kanina eh. Yung sa isang vlogger. Ang bahay nila yung, sidecar. May dalawa siyang anak o tatlo. Saan lang sila nakapupunta. Sabi niya, kaya nga lumaya sila doon kasi ang liit ng tingin sa kanya ng mga kamag-anak. Kasi wala siyang kakayanan. Bulag yung asawa niya. Siya, trabaho niya ganito lang. Sapat lang yung kita. Nagpo-construction siya. Kaya nga, nakakarinig siya, binubuli siya, maliit ang tingin sa kanya. Kaya umalis sila. Kaya nga, in-interview siya, saan kayo pupunta? Hindi nga namin alam saan kami pupunta, kung saan kami madatnan. Ang tulugan nila yung sidecar. Paikot-ikot sila sa Bicol. Sabi niya, saan kayo na, pupunta ka ng Legazpi. Hindi namin alam. Galing sila sa Sorsogon. Di ba? Ang liit ng tingin ng tao. No? Ang problema pa, Brother Aldo, mayroon din mga tao
na mahirap na nga, piling mayaman. At mahirap pa nga, nanluloko pa. Di ba? May pride pa, mahirap ka na. Yun ang mahirap din sa mahirap. Mahirap ka na, may pride ka rin. Hindi ka lumagay sa, ano talaga yan? Ganun ka. Diba? Ganun po tayo. Huwag niyong ikumpara ang inyong sarili sa iba. Iba sila, iba ka. Iba ako. Huwag tayong magkukumparahan. Ikukumpara natin ang ating sarili kay Kristo. Amen? Yun ang ating kumparahan. Si Kristo. Huwag niyo ikumpara ang inyong sarili kay Hindrisi, kay Lusyutan. Ano sabi ng Bible? Maangkin mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, pero ang iyong kaluluwa ay masa sa impyerno. Ikaw ang pinaka-aba sa lahat. Hapit na yun. Kaya sabi ko, nangangarap lamang ang tao sa langit kapag sila na ay malapit ng mamamatay. Disgrasya. Ay, salamat sa Diyos. Binigyan ako ng 2 pagkakataon, nahulog ang bus. Hindi pa ako namatay. Di ba? Sabi sa prosesyon, ay, bagsak ang tulay. Nahulog, namatay. Ay, salamat, buhay. Eh, paano yung namatay? Hindi, salamat sa Diyos yun. Tama? Prosesyon. Nahulog ang Diyos sa dagat. Nilangoy kay mahulog sa ilalim, mawawala na yung Diyos nila. Tawa kayo. Nilalangoy nila kayo. Malulunod. Ay, mano nga. Tawag ito, mawawala. Kaya nga sabi nung matanda, nalungkot ako. Nahulog sa dagat si Maria. Si Maria nahulog sa dagat. Nalungkot daw siya. Ngayon pinalangoy, pinasisid. Nagbayad sila para masisid doon sa dagat. Nung nakaaho na, ay salamat, milagro. Milagro yun kung umangat sa tubig, lumutang at lumakad yun. Pumunta sa'yo. Sinisid. Sinisid ng mga swimmer para makuha yung Diyos. Nalungkot sila dahil nawalan sila ng Diyos. No? Masakit. Masakit ka lang. Hindi, masakit. Totoo yun. Yun ang sabi. Di ba? Nalungkot siya. Tapos, pag sinabi niya, hindi na ako makapagdasal ng maayos. Ha? Sumilyo. Hindi na daw siya makapagdasal kasi yung nasarino daw nila na nahulog naman daw doon, doon sa, kasi pagbaha nga. Sus, hindi daw siya makatulog. Buti, ikaw ang nag-alala sa Diyos mo. Yung Diyos nila na pala. Ano sabi ng Panginoon? Alalahanin ninyo ang inyong sarili. Diba? Tama ba? Tayo manalangin mga kapatid at tayo'y lumupo. Manalangin natin na matawakan na sa matanda, no? Nalala ko sa pinsan ko, hindi ko na lang sabihin. Yung pinsan ko, may litrato nung nanay ng asawa. Doon. May mga grapes eh. May apple, saka orange. Lumabot ako ng isang bukos. Kinain ko. Sabi nung anak, alam mo, tito, tira na patayan. Apo ko, sabi ko, buti na lang may tira patay. Sige, patayin nyo na lang. No, at hindi ko man, yun, iniisip na, misa rin eh. Akala ko, pagkainan lang. Yung pala eh. Tayo po'y manalangin mga kapatid.
O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang nakakaalam sa lahat ng aming buhay. Ikaw po ang aming nagbibigay taglay ng kaligayahan at magpapasaya sa buhay. Ama, masaya kami kapag mayroon kami espiritu na katupakuntin ka. At anong mayroon kami, ikaw lamang. Katulad nila Pedro, na sabi nila, ginto at pilak wala sila. Subalit sila, ikay Lord ay nasa kanila. Naging kontento ka na nila, Lord. Kami din, Lord, sana ikay nasa aming buhay. Maging kontento na kami. Anong mang mayroon kami, at ipagkakasya po sa aming buhay. Marami po salamat. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na magpapala sa amin. Ikaw po, Diyos, ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Ama, Bida, pagpalain mo si Sister Bida sa pag-uwi niya. Ingatan mo po siya. At ganoon din si Brother Nando, kanilang hanap buhay. Nawa, alam namin, Lord God, na hindi mo sila pagkukulangin. At ganoon din po aming kapatid. At ganoon din ang mga kabataan ito, ang mga youth, ay nagagamit po, Lord God, sa pagpito. Ikaw po bigay sa kanilang kalakasan. Marami po salamat, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po patuloy pagpapala. Lahat po, hindi ko na banggit. Ikaw po makapangyarihan sa lahat. Marami po salamat sa tayo pa ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo magtapos, tayo po awit. Kailan kayo niya Binigyan ng katuwa